Maaring mangyari ang aksidente anumang oras, kahit saan, at kahit sa sinuman at ang pagmamaneho sa kalsada ay nagdaragdag ng posibilidad mo makatagpo ka ng isa. Ang mga aksidenteng ito ay maaring napakaliit, habang ang ilan ay lubhang nakamamatay, linulibong buhay ang kinukuha bawat taon ng mga kakilab-kilabot na pag-crash ng sasakyan na ito. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pinakamalala na aksidente ng pampasaherong bus sa Pilipinas. Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell bilang suporta, at para na rin updated ka sa mga bago kong video. Kaya, simulan na natin. ...2014 Mountain Province Bus Accident. Noong Pebrero taong 2014, hindi bababa sa 14 na pasahero ang namatay nang mahulog ang isang bus na patungo sa Bontoc sa layong 150 metro pababa sa bangin. Kabilang sa mga nasawi ang komedyanteng si Tado na ang tunay na pangalan ay Arvin Jimenez. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang aksidente ay dahil sa mechanical failure at human error. Nakakulong ang driver ng GV Florida bus dahil sa reckless driving. Hindi nagtagal ay nakalaya ito matapos magpiyansa ng 50,000 na itinakda ng Bontoc Municipal Trial Court. Sinuspende ang operasyon ng GV Florida matapos mabigo ang 28 bus nito sa inspeksyon ng LTFRB. Gayunpaman, ang 6 na buwang pagsususpend ay inalis dahil sinusuportahan ng Court of Appeals ang petisyon ng operator ng bus. 2017 Tanay Bus Accident. Patungo sa isang research field trip ang mga estudyante ng Bestlink College nang mawala ng preno ang kanilang bus at bumangga sa poste ng kuryente sa Tanay Rizal. Ang mga nasawi ay iniulat na hindi bababa sa 15 katao habang 40 iba pa ang nasugatan. Naalala ng mga nakaligtas ang naamoy na nasusunog na gulong bago nangyari ang aksidente at sinabi sa driver ngunit wala silang nakuhang tugon. Idineklarang dead on arrival sa Rizal Provincial Hospital ang driver ng bus. Ang bus na pinamamahalaan ng Panda Coach Tourist and Transport Incorporated ay nasa 29 na taong gulang na habang kinakailangan ng LTFRB na i-phase out ang mga public utility vehicles na 15 taong gulang pataas. 2013 Metro Manila Skyway Bus Accident. Nangyari ang nakamamatay na insidente noong Disyembre taong 2013, ilang araw lamang bago ang Pasko. Hindi bababa sa 18 katao ang nasawi matapos bumagsak sa elevated skyway ang isang Don Mariano bus na patungo sa Pasita bandang alas 5 ng umaga. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, lumampas na sa speed limit ng skyway ang driver ng bus na sinasakyan. Marami sa mga driver ng Don Mariano ang nagsabi din na kailangan nilang magtrabaho ng 19 na oras bawat araw. Nadiskubre rin ang iba pang paglabag sa operasyon ng Don Mariano tulad ng No Labor Compliance Certificate. Kinansela ng LTFRB ang prangkisa ng Don Mariano Bus Transit dahil sa paglabag nito sa terms and conditions ng permit nito. 2023 Antique Bus Accident. Hindi bababa sa 17 katao ang namatay sa aksidente ng bus na nangyari sa bayan ng Hamtik sa lalawigan ng Antique noong 5 ng Disyembre taong 2023. Ang bilang ng mga namatay na ito ay binago mula sa naunang bilang na 25 patay. Nilinaw ni Governor Rodora Cadiao sa isang online livestream ng Radyo sa East 30 na ang opisyal na bilang ng mga biktima noong ika-6 ng Disyembre taong 2023 ay 28 habang ang bilang ng mga nasawi ay nasa 17. 13 ang namatay on the spot habang 3 ang namatay sa emergency hospital at 1 ang namatay sa Iloilo. Ayon sa mga opisyal, mahigit 50 pasahero ang sakay ng bus mula sa Iloilo City patungong bayan ng Kulasi sa Antique nang mag-malfunction umano ang brake system ng sasakyan bandang alas 4:30 ng hapon, dahilan na para mahulog ang bus sa bangin. 2013 Atimonan Road Crash. Oktubre taong 2013, isang nakamamatay na pagbangga ng maraming sasakyan ang naganap nang mawala ng kontrol ang isang 10-wheeler truck at tumama sa likurang bahagi ng isang Superlines bus sa isang diversion road bandang 1:30 ng umaga sa Quezon City. Kasama rin sa pile-up ang 5 pang sasakyan sa kabilang linya at umuulan nang mangyari ang banggaan.
Ang nakakapinsalang aksidente ay pumatay ng hindi bababa sa 20 katao, kabilang ang driver ng truck, at ikinasugat ng higit sa 50 iba pa. Ayon sa testigo, nagkalat sa kalsada ang mga bangkay na may magkahiwalay na mga paa matapos ang banggaan. Bagamat ang driver ng truck ang nag-trigger ng aksidente, ang driver ng Superlines ay inaresto pa rin dahil sa reckless imprudence resulting in multiple homicide and multiple serious injuries. Ang problema sa makina ay iniulat din na isa sa mga sanhi ng pag-crash. 2010 Balamban Bus Accident. Ang bus ay may lula na humigit kumulang 50 pasahero, karamihan ay mga Iranian expatriates na mga postgraduate students sa University of Visayas at Cebu Doctors University. Ang bus ay bumiyahe mula Cebu City hanggang Balamban. Bandang alas 10:30 ng umaga, habang binabagtas ng bus ang Trans Central Highway sa Balamban, Cebu, mistulang nasira ang preno at nahulog ang bus ng mga 30 metro sa bangin. Hindi bababa sa 21 sa mga pasahero ang namatay, habang nasa 30 ang mga nasugatan. 2000 Bansalan Bus Accident. Hindi bababa sa 32 katao ang namatay at 40 na iba pa ang nasugatan nang bumagsak ang isang lumaragasang bus sa 20 metrong bangin matapos masagasan ng isa pang bus sa kahabaan ng Cotabato-Davao Highway sa Davao del Sur. Kabilang sa mga nasawi ang isang 6 na taong gulang na batang babae at isang 12 taong gulang na batang lalaki, at ang driver na iniulat na nagkaroon ng hangover dahil sa pakikipag-inuman noong gabi bago ang aksidente. Sinasabi ng mga saksi sa pulisya na ang overloaded na bus ay gumulong ng 3 beses bago bumagsak sa isang bangin na dahilan na nagkalat ang malalaking bato. Sinabi ng pulisya na ang bus ay may kapasidad na pasahero na 60 ngunit karamihan ay puno ng mga nagsasaya sa Pasko, na may ilang mga pasahero na nakatayo sa gitnang pasilyo. 2017 Nueva Ecija Bus Accident. Hindi bababa sa 33 pasahero ang nasawi matapos mahulog ang isang bus na lula ng 77 katao sa 100 talampakang bangin sa Barangay Kapuntalan, Karanglan, Nueva Ecija noong Abril taong 2017. Ang lugar kung saan nangyari ang pag-crash ay natag bilang lugar na madaling kapitan ng aksidente. Gayunpaman, patuloy pa rin itong iniuulat dahil sa walang konkretong mga hadlang at mga palatandaan ng babala. Ayon sa LTFRB, ang Leomeric Transbus na patungong Candon City ay natuklasang may mga paglabag kabilang ang pagiging out of lane, overcapacity, 15-hour trip at walang kahaliling driver para sa 224 km na biyahe. 2010 Benguet Bus Accident. Nakakapangilabot ang aksidente ng bus sa Barangay Banangan, Sablan, Benguet kung saan 42 katao ang namatay. Nahulog ang ESO Nice Transport Incorporated sa bangin na 150 talampakan ang lalim. Galing Baguio City ang bus patungo sa La Union. Lumalabas sa inisyal na ulat na nawala ng preno ang sinapit ng ESO Nice bus bago ito nahulog sa 30 metrong bangin sa kahabaan ng Sitio Guiwing, Banangan, Sabalan bandang alas 9:20 ng umaga. Nakilala naman ang mga biktima kasama na ang driver ng bus kung saan nabawian din ito ng buhay habang ginagamot sa ospital. 1967 Cavite Bus Accident. Noong ika-6 ng Enero taong 1967, bumagsak ang 2 Catholic pilgrimage bus sa isang bangin malapit sa isang reinforced timber bridge sa rural na bayan ng Indang Cavite matapos magbanggaan sa isang bulubunduking kalsada malapit sa tulay. Ang aksidente ay pumatay ng higit sa 80 katao, marami sa kanila ay mga babae at bata, at nasugatan ang natitirang mga pasahero, na naging dahilan upang ito ay tanghali na isa sa pinakamalalang aksidente sa kalsada at sakuna sa mundo at ang pinakamalala sa kasaysayan ng Pilipinas.